Pahinga na po. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito, Nako, ito pinakamalalim mo, mga bossing. Sa buong talumpati o sa buong pagsasalita ho ni Bongo, mga kababayan, ha? Ito ang pinakamalalim na narinig ko. Banat niya kay Trillanes. ito, July of 2024, last year po ito. Oh. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Patawa ba yung Bongo? Patawa ba yun? Nako, lalo lang iisipin ng mamamayang Pilipino. Nako, tingnan mo paulit-ulit, hindi naman malubuho yung tao. No? Walang ganong kapital para sa kanyang mga pananamit. Kaya paulit-ulit o kaya inuulit yung damit. O, di ba? Kayo, may bago lagi. Naku, pabonggaan ang mga suot. O. Di ba? Ginamit muli. Hindi na pwede gawin. Baka kayo yung hindi lang sanay doon. Ito, ilang beses nyo na nakita sa vlog ko itong yung ganitong t-shirt. So, di ba? Baka kayo lang yung di sanay, yung gagamit ulit ng parehas na polo. Kung magagamit pa, mapapakinabangan pa, anak ng tokwa naman yun, Bongo. Oh. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Ang ilang beses na, pangatlo na. No? Pinturahan po ako ng itim, tapos para po siya ang pumuti. Ay, Diyos ko. Yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na. Itulong mo na, boss! Mahirap bigilan yan. delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. Ako, naging dealer daw yung tatay ni dating Senador Trillanes. Sandali, ano yan? Ibang tao na yan. Ano kung sakali man na totoo yung nabalitaan mo? O baka based on what we've heard din yan, ha? Base doon sa narinig namin, ha? Parehas nga. Di ba? Ibang tao na yung atake mo, Bongo. Lilihis mo na. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. Ay. Yan naman. No, parang narinig ko po, nabalitaan ko po, based on what we've heard po. Yan na naman. Yun lang, nabalitaan ko lang. Diyos ko po. Papasok niyo pa yung style ng DDS. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Nabalitaan mo lang naman Hindi mo naman napatunayan Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Meron po na mga Pilipino na napipilitan pong tumakbo para protektahan po yung kanilang negosyo. At tingin ko, kaya ito, matagal nang nakakapit kay dating Pangulong Duterte para maprotektahan ng mayor yung kanilang negosyo. At ngayon po, umakyat yung mayor sa pagka-presidente at para doble proteksyon doon sa negosyo, mag-senador na din po ako. Ganun, Bongo, ganun. No? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Ayun nga. No. Hindi mo pwedeng idahilan na yun yung sasabihin. Dati pala, meron na ho yan No? Negosyo na po namin yan. Bongo, tumakbo ka sa pagkasenador para yung mga proyekto ng gobyerno sa ating mapunta lalo. Di ba? No, huwag kang bibitaw kay dati o kay Mayor Duterte para sa ganun. Yung mga proyekto dito sa Davao ay laging sa atin mapupunta. 90% ng proyekto daw ho sa tatay ni Bongo. Lahat tayo, lahat ng dinamay mo pa kami. Ano yan?
Sige, lahat tayo ano. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. Oo naman. Ano po? Kaya lang kami ho, hindi naman ho kami senador, hindi naman ho kami government official. Oh, 1993, kayo ho, ganyan, government official. may negosyo sila. Ah, Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon. May negosyo na sila. 1993. Wala ka pa kay Rodrigo Duterte. Kailan ka napunta kay Rodrigo Duterte? Kung kailan man, pwedeng kumunik yan. Sige, doon ka, makipagkaibigan ka doon. Para sa atin mapunta lahat yan. Mga government projects na yan. O ganon, ikaw talaga, Bongo. No, kahit anong lusot mo sa akin. Pero noong 1998, Ah, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. may pagano naman pala si Bongo eh. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall. Oy, tatay, hindi ka pwede pumasok dito sa City Hall, ha? Bawal ka dito sa City Hall, ha? Ayoko nang may ipapasok ka dito. Oy, tatay, kapatid, ayoko may ipapasok kayo dito sa City Hall na negosyo, ha? Ganun yun. Dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Ayaw na pala nun. Maniwalaan natin. Sabi niya yan, eh. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Tingin ko kapag ka binasa yung mga sandamakmak na mga files na yon, ewan ko na lang kung masabi mo pa yan. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Ewan namin. Basta ang pinapaniwalaan namin, tatay mo at kapatid mo yan, na malaki ang posibilidad na tulungan mo yan para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Hindi. Hindi naman daw, sabi niya. Kinabang ba ako? Hindi. Hindi, sabi niya, hindi daw. At binigyan ko ba sila ng pabor? Hindi din! Wala. Bongo, lahat, wala. Tinabla mo sila, hindi mo sila hindi mo sila kaanak. Inunahan ko na ho. Kasi yun din ang sasabihin, hindi din eh. For government contracts? Hindi po. Sabi sa inyo hindi iya. Inunahan ko na. Because I observe delikadesa at Yun ino-obserba niya, yung delikadesa niya daw ho. hindi po sila nakakalapit sa akin. Aba, anak na tinapa, ha? Baka sabihin naman sa inyo, lang yatong anak ko na ito. Para si yung Olympian, yung mga magulang hindi na makalapit doon sa anak. Iba? Baka sabihin naman sa iyo, suplado naman ito, lagi senador lang, hindi na namin malapitan. Hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Ayan, maiiyak na, Sige, eto, baka maalaala mo na ito. Di ko kayang tanggapin. Hindi pa din pala. Sana all. Sana all daw, Bongo. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Baka may construction company din yung lolo mo na pinoprotektahan nyo. Madadamay talaga yun. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi nga, sabi ko nga sa inyo ang pwedeng maging example niyan, pwedeng tumumbok ka doon sa kagaya ng ibang mga Pilipino na didikit kay Mayor. Since na itong negosyo natin ay construction company sa gobyerno, madaming mga construction na pinapagawa mga proyekto, dikitan mo si Duterte. Para sa ganun, kahit mayor lang yan, nako po, malaki ang mapapakinabangan natin dyan. Ibigay sa atin yung mga proyekto. Ganon, Bongo. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, Mukha, tingin ko. Kasi yung kay dating Pangulong Duterte, hanggat hindi nakakulong na nga si Duterte, ayan, pinupuntahan pa sa ICC. taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking Hanggat hindi ka nakukulong, yun tingin ko ang bago tumigil yan. kamag-anak o kunin ng Panginoon ng aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagot. Yan
pabor na sa kanya yun, yung pagkakaso. Goods, di ba? Kung yan ang nakikita mo. Putin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na Pero kung dati pa lang sinusoplak mo na si Trillanes diyan sa mga ini-issue sa iyo. Kung dati pa lang Bongo sinusoplak mo na, malamang sa alamang 'yan. Oh, kung totoo yung maririnig namin, baka kampihan ka pa namin eh. Pero kung wala, paulit-ulit pinupolitika kayo, sorry, malabo kayong kampihan. negosyo po ang aking pamilya sa gobyerno at hindi po ako bibigay ng pabor sa kanila. Yan, inulit pa ha.